Gusto kong ipamukha kay Sarah. Nilagpasan ko na rin nangyari sa amin. Kaya ko rin siyang palitan. Hindi tayo sa amin. Oras na para ipakilala ko sa kanila yung asawa ko. Tato ka talaga. Bakit sa isang katulong? Dad, hindi naman ibang tao si Emily sa atin eh. Kahit na, muchacha pa rin siya rito. Ikaw, grata ka. Pagkatapos kitang kupkupin, ito isusukli mo sa akin. Papa! Huwag mo nilalait si Emily. Sa pamamahay na to, siya lang may malasakit sa akin. Iba naman tayo, Vince eh. Iba yung sitwasyon natin. Hindi naman totoo yung pagsasama natin eh. Pag itotohanin natin. Tohanin, alam mo ba yung sinasabi mo, Vince? Oo, alam ko. Sarah, I'm in love with you. Nakita ko kayo eh. Magkayakap kayong dalawa? Ano? Ha? Kaya binabaliwala mo ako ngayon? Bahay mo pa rin siya? Miguel, asawa mo na ako. Ako na dapat! Hindi na dapat si Sarah! Ako na! Alam naman natin pareho na kaya lang ako nagpakasal sa'yo dahil kay Nino. Pati dahil kay Daddy. Pero wala talaga akong nararamdaman sa'yo eh. Sana hindi na lang tayo nagpakasal. Huwag mo sabihin yan. Sigurado ka ba talagang makikipaghiwalay ka na kay Papa Migs? Oo! Iugalay ako, bakit ba? Eh kasi naman oh, tingnan mo! Positive! Positive! Buntis ka! Vince, si Papa! Ano nangyari? Inatake sa puso si Papa. Bakit mo malilan to? Ano ka ba naman, Emily? Ang mga ganitong testing, hindi yan nagkakamali. Positive yan. Subukan ko na lang ulit. Ikaw ang bahala, pero mag-aaksaya ka lang talaga ng pera kasi positive yan. So, ibig sabihin, positive ka talaga. Ang gagawin ko? What? Buntis si Emily? Tumpak! Ay, naku, paano na yan? Eh, gusto pa naman makipagbalikan ni Miguel kay Sarah. Pero itong si Sarah parang in love na kay Vince. Ay, nako. Ang in love talaga, nakakalito. Mas nakakalito to dahil mas maraming pang mga complications ang mangyayari sa mga sitwasyon ni na Vince, Sarah, Emily at Miguel. Ay, naku, buti pa ituloy natin ang kwento dahil excited ang mga dear friend natin dito sa third part ng ating kwento. Okay, go! Ames, tahan na yan. Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yung bata sa tiyan mo eh. Kasi ako handa sa batang to. Kung naman pinaano to. Emily? Inatake sa puso si Papa. Naku, ano nangyari? Kamusta siya ngayon? Tinakbo na siya nila Vince sa ospital. Pupunta ako rin ngayon. Ay, sasama ako sandali. Hindi na. Dito ka na lang. Pwede siyang dalawin sa kapupunta. Was he able to take his medication kanina? Ano, pinom ko na siya kanina para pilan. O, paano yan? Sibat na ako. Baka balik na lang ako mamaya. Eh, hindi pa nga natin alam kung ano ang lagay ni Papa. Alis ka na kaagad? Hindi niya naman ako kailangan dito eh. Tsaka ang dami niya na oh. Balitaan niyo na lang ako. It's our father in there. Inatake siya sa puso. Magpakita ka naman ng konting concern. Hindi yung magaling ka lang pag may kailangan ka. At anong gagawin ko dito? Papanoorin kang pumapel at sumipsip kay Papa. Tarantado ka pala eh, no? Yan! Itong gagaw nito, umasta, parang walang pakialam kay Papa. Gusto niyo mag-away? Doon kayo sa labas. Huwag na kayong mag-skandalo rito. Huwag na. Baka ako pa yung lumabas na masama kay Papa. Yun naman yung gusto mo, di ba, Vince? Ang pumaw pangalan mo kay Papa. Wala akong kwentang anak. Mas okay nang walang kwenta kaysa ipokritong katulad mo.
Vince, hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Ames, ano, itutuloy mo ba talaga yung balak mong pag-alis? Ay, yung nakamahal na asawa ko. Yung binan ko naman. Hindi rin naman niya ako gusto. Bakit ba ako mananatili dito? Ames, sana maging practical ka. Isipin mo yung magiging future ng anak mo. Hindi madali magpalaki ng anak na mag-isa ka lang. Kayanin ko to. Kaya ko to. Kakayanin mo? Paano? Iwala ka nang natapos. Iwala ka ng mga kamag-anak na pwede mong puntahan dito. Tapos, huwag mo sabihin sa akin, mamamasukan ka naman ulit bilang katulong. Ames, hindi mo kayang pagsabayan yung pag-aalaga mo sa anak mo at yung pagiging katulong. Ames, sana mag-isip ka muna, maging practical ka. Tapos isipin mo yung masigit na makakabuti para sa anak mo. Kailangan niya ng ama. At ikaw, alam mo mismo, kailangan mo din si Miguel. Sarah, kumain ka muna. Pagod na si Vince, ah. Oo nga eh. Nakatulog na, kakaabang sa doktor. Si Emily ba't di mo kasama? Meron siyang ibang pinuntahan. Pinuntahan? Eh, gabi na. Mukhang hindi niya may pagpapabukas. Okay. Sarah, hindi mo pa sinagot yung tanong ko lang kung nag-usap tayo. Miguel, wag naman dito. Miss. Sige, hintayin ko na lang yung sagot. Sige. Excuse me. Dok, kamusta ko pa namin? Doc, he suffered a stroke dahil may existing heart ailment ang pasyente. Dahil dito, mas komplikado ang kaso niya. So, kailangan muna niyang manatili dito sa ospital. At least, we can closely monitor his condition. Can we see him now? Go ahead. Maiwan ko muna kayo. Salamat, Doc. O ano? Hindi ka papasok? Hindi na. Gusto ko na naman malaman yung lagay ni Papay. Okay.